mainit, maalikabok at mga plastik na tawanan. Ayaw na ayaw ni Anton Reyes sa mga ganitong team building. Napapapikit siya habang pinagmamasdan ang mga hindi kilalang muka na sumisigaw ng mga walang kwentang kasabihan tungkol sa lakas ng samahan at paglampas sa limitasyon. Ano ang limitasyon niya? Dapat sana'y nasa opisina siya ngayon, pumipirma sa milyon-milyong kontrata, hindi nagpapagulong-gulong sa apoy na parang isang tanga. Nakakapagod, bulong niya. Sinusubukang alisin ang sakit ng ulo na bumabagabag sa kanya. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng murang sunscreen at pawis. Tapos, biglang naglaho ang lahat. Isang nakakabinging dagundong ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito sigaw ng tao, hindi tugtog. Ito'y isang bagay na primal, mas malakas kaysa sa kahit ano. Tubig. Isang higanting pader ng tubig, madilim at puno ng putik, ang bumulusok mula sa dating mahinahong batis. Nagsisigawan ang mga tao, nagtatakbuhan sa takot, ngunit huli na ang lahat. Tinangay sila nang rumaragas ang baha, nilamon ng malamig at madilim na kawalan. Sinubukan ni Anton na kumawala, ngunit ang kanyang katawan ay tila pinako sa kinatatayuan. Lumulubog, lumulubog, patungo sa kawalan. Nagmulat siya ng mga mata. Umiikot ang kanyang ulo. Isang matinding kirot ang pumipunit sa kanyang sentido. Nakahiga siya sa isang malambot, mainit na ibabaw. Kakaibang amoy. Hindi amoy ng gamot o ng aircon sa opisina, kundi amoy ng mamasa-masang lupa, ng mga dahon, at ng isang bagay na mahinang bumabango na parang ligaw na bulaklak. Dahan-dahan siyang umupo, nanlalabo pa ang kanyang mga mata. Natigilan siya sa kanyang nakikita. Hindi ito ospital, hindi sala ng hotel. Isang kubo na gawa sa mga balat ng hayop at mga sanga ng puno. Ang mahinang liwanag ay tumatagos mula sa labas. Sapat lamang upang makita niya. Siya, isang babae. Maganda, sa isang ligaw na paraan. Walang kolorete, walang pampaganda. Ang kanyang maitim at mahabang buhok ay nakalugay sa kanyang maputi at hubad na balikat. Ang kanyang malalaki at maitim na mga mata ay nakatingin sa kanya ng may kakaibang lambing at pagtitiwala. Nakasuot siya ng simpleng damit na gawa sa mga hibla ng halaman at balat ng hayop. Napangiti siya, isang ngingiti na nakakasilaw, ngunit mayroon ding kakaibang kaseryosohan. Maligayang pagdating, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw na parang lagaslas ng tubig bukal. Nagising ka rin sa wakas. Tinitigan siya ni Anton, hindi maintindihan ng lahat. Sino ka? Nasaan ako? Ang kanyang boses ay garalgal at mahina. Anong nangyari? Lumapit ang babae, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ako si Hala. Ikaw si Anton Reyes. Ang pinili ng mga diwata ng ilog para sa akin. Nagulo ang buong mundo ni Anton. Mga diwata? Mga Diyos ng ilog? Ang kanyang magiging asawa? Ano ba ang nangyayari? Sinubukan niyang tumayo. Nanlalambot ang mga binti. Hindi! Nagkakamali ka. Ako si Anton Reyes, CEO ng Reyes Corp. Kailangan kong umuwi. May meeting ako. Pagtanggi niya, ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Hindi ko alam kung sino ka at hindi ako ang pinili ng kahit sino. Si Hala, na may ekspresyong matatag ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata, ay lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Mainit ang kanyang palad, bahagyang magaspang ngunit nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Hindi ka makakaalis, Anton, sabi niya. Ang kanyang tinig ay matatag. Ikaw ang aking itinakda. Ikaw ang sagot sa aking dasal. Mas humigpit ang hawak niya sa kamay ni Anton, parang isang pahayag na hindi mapasusubalian. At alam ni Anton, gusto man niya o hindi, ang kanyang buhay ay biglang lumiko sa isang direksyon na hindi niya kailanman naisip. Isang direksyon na hindi niya kailanman inakala. Araw-araw ay isang pagsubok.
Ang bawat pagmulat ng mata ay isang pagkadismaya. Hindi ito panaginip. Ang malamig na simoy ng hangin, ang amoy ng mga kakaibang bulaklak, ang ugong ng mga kuliglig sa gabi. Lahat ay totoo. Nandito pa rin ako. Sa mundong ito na tila hinugot mula sa isang sinaunang alamat. Kasama si Hala, ang prinsesang naniniwala na ako ang kanyang nakatakdang mapapangasawa. Sinubukan kong tumakas. Sa unang gabi pa lang, nagtangka akong lumabas ng kubo. Hinanap ko ang pinakamadilim na sulok ng gubat. Sinusubukang sundan ng direksyon kung saan ko naisip na dapat ang labas. Ngunit ang gubat na ito ay tila may sariling isip. Ang mga puno'y nagkakapalitan ng pwesto. Ang mga landas ay nawawala na parang bula. Nang halos sumuko na ako, nakarinig ako ng mga yabag. Mga tao mula sa tribo. Hindi nila ako sinaktan, pero mahigpit nila akong hinawakan at ibinalik kay Hala na naghihintay sa labas ng kubo. Ang kanyang mukha ay halo-halong pag-aalala at pagkadismaya. Hindi ka dapat lumalabas mag-isa, Anton, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malambot, ngunit may diin. Mapanganib dito. Mapanganib? Ang buong sitwasyon na ito ang mapanganib. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong unawain ang kanilang pamumuhay. Nakita ko ang kanilang mga ritual, ang kanilang pagsasayaw sa paligid ng apoy habang tumutugtog ang mga kakaibang instrumento. Napansin ko ang paggalang nila sa kalikasan, sa bawat puno, sa bawat batis. Para sa akin, ito'y kahibangan. Walang siyensya, walang lohika. Ngunit hindi ko maikakaila ang kakaibang kapayapaan na bumabalot sa lugar na ito. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman sa magulong mundo ng Maynila. Si Hala, sa kabila ng aking patuloy na pagtanggi, ay hindi sumuko. Inalagaan niya ang aking mga sugat, inalok ako ng mga pagkaing hindi ko maintindihan ang pangalan, pero masarap naman pala. Madalas, nauupo siya sa tabi ko habang naghahabi at nagkukwento tungkol sa kanilang tribo, sa mga diwata ng ilog, sa mga espiritu ng kagubatan. Ako naman, pilit na ipinapaliwanag ang tungkol sa computer, cellphone, kotse at kumpanya. Tila ba siya bata na nakikinig sa isang fairy tale? Isang hapon, habang naglalakad kami malapit sa talon na siyang nagdala sa akin dito, isang lalaking nakasuot ng mga balahibo at mayroong matikas na tindig ang lumapit. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng awtoridad. Siya ba ang sinasabi mong sugo ng mga diwata? Tanong ng lalaki kay Hala. Ang kanyang tinig ay mababa at mabigat. Hindi niya ako tiningnan ng diretso. Opo, Datu Hadro, sagot ni Hala. Yumuko ng bahagya. Siya si Anton. Napatingin sa akin si Datu Hadro. Hindi ko mabasa ang nasa likod ng kanyang mga mata. Ngunit ramdam ko ang pagdududa at hindi pagtanggap. Taga saan siya? Walang emosyong tanong nito. Siya ay mula sa malayong lugar, Datu, sabi ni Hala. Hindi ko nakikita ang espiritu ng ating tribo sa kanya, sabi ni Datu Hadro, tumingin muli kay Hala. Siguraduhin mong hindi ito isang paglalang lamang ng iyong kagustuhan, prinsesa. Ang kapakanan ng tribo ang dapat manaig. Pagkaalis ni Datu Hadro, nakaramdam ako ng kaba. Sino ba talaga siya? At bakit tila may galit sa kanyang mga mata? Huwag mong pansinin si Datu Hadro, sabi ni Hala. Tila nabasa ang aking iniisip. Medyo makaluma siya pagdating sa mga tradisyon. Makaluma? Gusto kong matawa. Pero ang bigat ng kanyang mga salita ay nanatili sa akin. Habang papalubog ang araw, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa aking mundo. Ang opisina ko, ang aking buhay, at si John. Naisip ko kung hinahanap na ba niya ako, kung nag-aalala na ba siya. Ang alaala ng kanyang nangiti, ng aming mga plano, ay tila nagbigay ng pilit na pag-asa sa puso kong nalulunod sa kawalan. Baka ito ang susi para makauwi. Kailangan kong makalabas dito. Kailangan kong makabalik sa kanya.
Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Sa tuwing titingin siya sa malayo, sa direksyon na hindi ko mawari, may kung anong kirot ang nararamdaman ko sa aking dibdib. Si Anton, ang kanyang mga mata ay hindi na kasing talim ng dati. Tila may mga anino ng nakaraang hindi niya maipaliwanag ang naglalaro sa kanyang kalooban. Minsan, habang naghahanda ako ng hapunan, mga ugat na niluto sa dahon ng saging, mga isdang sariwa mula sa ilog, naupo siya sa aking tabi. Hinawakan niya ang isang maliit na bagay na tila isang piraso ng basag na salamin. Pero hindi ito salamin. Ito'y makinis, may kakaibang kulay at may nakaukit na mga letra na hindi ko maintindihan. Ito ba'y mahalaga sa iyo? Tanong ko. Sinubukan kong maging banayad. Nagbuntong hininga siya. Ito'y galing kay John. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay mahina. Siya ang babaeng mahal ko. John. Ang pangalang iyon. Sa tuwing maririnig ko iyon, isang malamig na simoy ang dumadaan sa aking balat. Naramdaman ko ang pag-asa niyang makabalik sa kanya. At iyon ang nagpapabigat sa aking puso. Pero, hindi ko magawang magalit. Sa halip, mas nais kong maunawaan. Ano siya para sa'yo? Tanong ko. Maari mo bang ikwento? Nag-atubili siya saglit. Tila ba nahihirapan siyang isalaysay ang mga alaala na siya ring nagpapahirap sa kanya. Ngunit nang makita niyang seryoso ako, nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya ang kanilang buhay sa syudad, ang kanyang trabaho bilang isang pinuno sa isang malaking kumpanya, ang mga pangarap nilang dalawa ni Joanne. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab habang nagsasalita, ngunit sa huli, may bahid ng lungkot. Akala ko siya na ang lahat, sabi niya. Pero hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng buhay na ito. Habang nakikinig ako, mas lalo kong naunawaan ang pagkalito niya. Ang mundo niya ay napakalayo sa mundo ko. Kung siya ang aking pinili, paano ko siya tutulungang maintindihan ang aking mundo? Paano niya ako tutulungang maintindihan ang kanya? Isang araw, habang naglalakad si Anton, malapit sa hangganan ng aming teritoryo, may nakita siyang isang estranghero. Nakasuot ito ng damit na halos katulad ng kay Anton, ngunit hindi kasing linis. Lumapit ang estranghero, may daladalang maliit na supot. Anton Reyes? Tanong ng estranghero. Ang kanyang tinig ay tila pilit na pumasok sa kanyang tenga, hindi pamilyar, ngunit may kakaibang tono ng pagmamadali. Napalingon si Anton. Sino itong lalaking ito? Paano niya nalaman ang pangalan ko? Ang damit nito ay tila galing sa kanyang mundo, ngunit kupas at gusot. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ni Anton. Ang kanyang kamay ay biglang humawak sa isang matigas na sanga sa kanyang tabi. Ang estranghero ay sumulyap sa paligid, tila natatakot na may makakita sa kanila. May dala akong mensahe para sa'yo, sabi nito. Inilabas ang isang maliit, gusot na papel mula sa kanyang supot. Mula kay Joan. Joan, ang pangalang iyon. Tila may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Anton. Ang puso niya ay kumabog ng mas mabilis. Ito na ba? Ito na ang pagkakataon niya para makauwi. Joan, ulit ni Anton, halos pabulong. Inabot niya ang papel. Ang mga letra ay pamilyar, ang sulat kamay ay kilala niya. Ngunit ang mga salita ay nagpatindig ng balahibo niya. Anton, mahal ko, alam kong nahihirapan ka. Huwag kang mag-alala para sa akin. Ang mga papeles ng kumpanya, ang iyong mana, nasa ligtas na lugar. Hindi nila ito makukuha. Basta ikaw, mag-ingat ka dyan. Hindi ko alam kung ano ang plano nila sa'yo. Basta, huwag kang magtiwala kanino man dyan. Magpapalipad ako ng tulong kapag nalaman ko kung paano. Mahal kita. Jay. Naguguluhan si Anton. Ano ang ibig sabihin nito? Mga papeles ng kumpanya, mana,
Anong plano nila sa akin? Lumingon siya sa estranghero. Sino ka ba talaga? At paano mo nalaman ang tungkol kay John? Umiling ang estranghero. Hindi ko kailangang malaman ng detalye, Ginoong Reyes. Ang inyong boss, si Ginoong Santos, ang asawa ni John, ang nag-utos sa akin na ibigay ito sa iyo. Sinabi niya na si John ay nag-aalala raw, pero siya raw ang bahala sa mga naiwan mo dito. Ginoong Santos, asawa ni John? Nanlaki ang mga mata ni Anton. Si Joan, kasal na? At ang kanyang asawa ang nagpadala ng sulat na ito? Bakit? At bakit may babala tungkol sa mga plano nila? Saan ka nanggaling? Tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkalito at galit. Sa syudad, Ginoo. Mula sa kumpanya ninyo. Sagot ng estranghero. Tila natatakot sa biglang pagbabago sa kilos ni Anton. Biglang may mali. May mali sa lahat ng ito. Ang alaala ni Joan. Ang mga pangarap nila. Lahat ba yon ay kasinungalingan? Ang sulat na ito, ang lalaking ito, ang asawa ni John na nagpapadala ng mensahe. Tila may ibang laro na nagaganap. Narinig niya ang mahinang tawag ni Hala mula sa di kalayuan. Anton! Nasaan ka? Natigilan si Anton. Tumingin siya sa sulat pagkatapos ay sa estranghero. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung ano ang tunay na nangyayari. Salamat, sabi ni Anton sa estranghero, ngunit walang emosyon ang kanyang tinig. Mabilis niyang itinago ang sulat sa kanyang bulsa. Maari ka nang umalis. Nang makaalis ang estranghero, tumakbo si Anton, pabalik sa direksyon ng tribo. Hindi na ang pag-asa ng pag-uwi ang nagtutulak sa kanya, kundi ang paghahanap ng kasagutan. Ang mga salita ni Datu Hadro ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kapakanan ng tribo ang dapat manaig. Ngayon, nararamdaman niya na hindi lang ang kapakanan ng tribo ang nakataya, kundi pati ang katotohanan ng kanyang sariling nakaraan. Habang papalapit siya sa kubo, nakita niya si Hala na naghihintay. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito iniwasan. Lumapit siya, ang mga matay puno ng mga tanong. Halala. Simula niya na ang kanyang boses ay seryoso. May kailangan akong malaman tungkol sa mundo ko, tungkol sa mga tao doon. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit meron ding pagtanggap. Anton, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may determinasyon. Handa akong sabihin sa iyo ang anumang gusto mong malaman, ngunit kailangan mo ring handang tanggapin ang anumang katotohanan ang iyong matuklasan. Ang mga salita niya ay tila isang babala, isang propesiya. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula na ang pinakamalaki niyang paglalakbay. Hindi palabas ng mundong ito, kundi paloob sa mga lihim ng kanyang sariling nakaraan. Habang nag-uusap sila ni Hala, isang grupo ng mga armadong lalaki na hindi bahagi ng tribo ang biglang sumugod mula sa kagubatan. Ang kanilang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay o isang tao. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang kakaibang marka sa kanyang balabal, isang marka na tila pamilyar kay Anton, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Ang gabing iyon ay kakaiba. Pagkatapos ng kaguluhan, kasama ang mga armadong lalaki na hindi ko alam kung sino sila o bakit sila nandito, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa tribo. Nakaupo kami ni Anton sa tabi ng batis, malayo sa mga nagbabantay na mandirigma ng aking ama. Nakatingala kami sa mga bituin. Ang ilan ay pamilyar sa akin. Ang ilan ay tila bagong tuklas. Hala! Nagsimula si Anton. Ang kanyang tinig ay malumanay. Kanina, noong nakita natin ang mga lalaking iyon, nang makita ko ang marka sa kanilang kasuotan,
Parang may naalala ako. Ano yun? Tanong ko, hinawakan ng kanyang kamay. Ramdam ko ang tensyon sa kanyang katawan, ngunit pati na rin ang determinasyon. Hindi ko sigurado, sabi niya, napapapikit. Parang, parang nakita ko na yun dati, sa mga dokumento ng kumpanya o baka sa isang balita. Naguguluhan ako. Mga dokumento? Balita? Ang mundo niya ay tunay na mahiwaga sa akin. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga matang puno ng pagtanggi at paghahanap ng takas. May kung anong pag-unawa na ang nakikita ko at masigit pa roon, pagkilala. Anton, sabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong. Hindi ko alam ang tungkol sa iyong mundo. Ngunit nandito ka ngayon, kasama mo ako. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang pag-aalinlangan. Nakita ko ang init. Nakita ko ang pagkilala sa kung sino ako, hindi bilang isang diwata o prinsesa, kundi bilang si Hala. Alam ko, sagot niya, ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa akin. At salamat. Salamat sa pagiging totoo mo. May kung anong kilig ang dumaloy sa aking katawan sa kanyang mga salita. Ang aming mga palad ay magkasalikop. Ang aming mga hininga ay naghahalo sa malamig na hangin. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y kami lang ang nandito sa mundo, malayo sa mga problema, sa mga pagsubok. Ngunit ang kapayapaan na yon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang abala ako sa paghahanda ng mga gamot na natutunan ko mula sa aking lola, may isang batang babae mula sa tribo ang nagmamadaling lumapit sa akin. May dala siyang isang maliit na piraso ng tela na may nakasulat na mga letra na hindi pamilyar sa akin. Hala, para daw ito sa'yo, sabi ng bata. Hingal na hingal. May nagsabing tao mula sa labas ang nag-iwan nito. Sabi niya, ipabigay daw sa prinsesa. Kinuha ko ang tela. Ang sulat ay mahusay ang pagkakasulat, hindi katulad ng sulat ng estranghero kahapon. Ngunit ang mga salita, nagpatayo ng balahibo ko. Anton, mahal ko, alam kong nahihirapan ka. Huwag kang mag-alala para sa akin. Ang mga papeles ng kumpanya, ang iyong mana, nasa ligtas na lugar. Hindi nila ito makukuha. Basta ikaw. Mag-ingat ka dyan. Hindi ko alam kung ano ang plano nila sa'yo. Basta, huwag kang magtiwala kanino man dyan. Magpapalipad ako ng tulong kapag nalaman ko kung paano. Mahal kita. J. Joanne. Ito ang sulat ni Joanne. At ang naghatid nito, sino? At ano ang ibig sabihin ng huwag magtiwala kanino man dyan? Tila ba alam niya kung nasaan si Anton, ngunit pinili niyang magpadala ng ganitong mensahe. Ang asawa na binanggit ng estranghero? Ang mga lalaking sumugod kagabi. Nang makita ko ang pagkalito sa aking mukha, dali-dali kong hinanap si Anton. Nakita ko siya na nakikipag-usap kay Datu Hadro, malapit sa malaking puno sa gitna ng tribo. Tila nagtatalo sila, ngunit mahinahon. Lumapit ako, hawak ang sulat. Anton, tawag ko. Ang aking tinig ay may bahid ng pag-aalala. Nilingon niya ako. Nakita niya ang tela sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Saan mo nakuha yan? May nagbigay, sabi ko. Sinabi nilang galing ito kay Joan. Napakunot ang noo ni Anton. Tiningnan niya ang sulat. Pagkatapos ay ang sulat na nakuha niya kahapon mula sa estranghero. Ang sulat na tila mula sa asawa ni Joan. Tila nagkaroon ng pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang dating pagkalito ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Galit, pagkadismaya. Hindi sila totoo. Sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi totoo ang mga sinasabi nila. Ano ang ibig mong sabihin?
Tanong ko, lalo akong naguluhan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Hala, sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi ko marinig. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw lang ang totoo. Ang mga salitang iyon, nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Isang halo ng saya at pag-aalala. Kung siya'y nakakita na ng kasinungalingan, ibig sabihin ba nito'y mas lumalakas ang aming ugnayan? O ito ba'y isang babala na mas malaki pa ang panganib na kanyang hinaharap? Habang patuloy kaming nag-uusap, napansin ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Datu Hadro. Ang dati niyang matalim na tingin ay napalitan ng tila pagkaunawa, ngunit meron ding bakas ng pag-aalala. Biglang nagkaroon ng malakas na ugong mula sa kagubatan. Hindi ito tunog ng hangin o ng mga hayop. Ito'y tunog ng papalapit na makinarya. Tila may mga sasakyang hindi pamilyar sa amin ang papalapit sa hangganan ng tribo. Kasabay nito, isang tinig ang narinig mula sa malayo. Isang tinig na pilit na pinapalambot, ngunit puno ng awtoridad. Anton Reyes, lumabas ka! Huli na ang lahat para sa'yo. Ang ugong na yon. Ang banta ng hindi kilalang makinarya. Nagdulot ito ng takot sa buong tribo. Ang mga mandirigma ay agad na naghanda. Ang kanilang mga sibat at pana ay nakatutok sa direksyon ng kagubatan. Ngunit sa kabila ng tensyon, may kakaibang kapayapaan sa pagitan namin ni Anton. Pagkatapos ng kaguluhan, nang matapos ang pag-uusap namin tungkol sa mga sulat at sa mga estranghero, tila may nabuo sa pagitan namin na mas matibay pa sa dati. Nakita niya ang aking pag-aalala para sa kanya at nakita ko naman ang kanyang pagkalito at sakit dulot ng pagtataksil na kanyang natuklasan. Hindi na siya ang dating Anton na pilit na umiiwas. Ngayon, naroon ang pagkilala sa aking presensya, sa aking pagmamalasakit. Nang gabi ring iyon, habang ang karamihan sa tribo ay mahimbing nang natutulog, kami ay naglakad patungo sa dating pwesto namin sa tabi ng batis. Ang buwan ay malaki at maliwanag. Nagbibigay ng pilak na liwanag sa aming daraanan. Hala! Nagsimula si Anton. Ang kanyang tinig ay malambot. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo. Nagbuntong hininga siya. Tila nag-iipon ng lakas ng loob na ang mga salita ni John, ang mga alaala ko sa kanya, hindi na yun ang mahalaga ngayon. Ikaw na ang mahalaga sa akin. Napangiti ako, kahit na may bahid ng lungkot sa aking mga mata. Alam ko, Anton, nararamdaman ko yon. Hindi lang nararamdaman, sabi niya, mas hinigpitan ang hawak sa aking mga kamay. Gusto kong malaman mo na handa akong harapin ang anumang pagsubok dito para sa iyo, para sa ating hinaharap. Ang salitang hinaharap ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan namin, lalo na't may mga banta mula sa labas. Ngunit ang kanyang mga salita, ang kanyang pagiging tapat, ang nagbibigay sa akin ng lakas. Masaya ako na marinig yan, Anton, sabi ko. Itinukod ang aking noo sa kanya. Ano man ang mangyari, magkasama tayo. Naglakad kami ng tahimik sa tabi ng batis. Ang tunog ng tubig ang tanging kasama namin. Nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay, ang pagtibok ng kanyang puso, na halos kapantay na ng sa akin. Ito ang mga sandaling iyon na nagpapatunay na ang lahat ng hirap at pagsubok ay may katumbas na halaga. Ngunit sa malayong bahagi ng nayon, hindi lahat ay payapa. Nakita ko si Datu Hadro na kausap ang ilang matatanda. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala. Nakita ko ang pagtango niya sa ilang mandirigma, na tila nagbibigay ng utos. Anton, sabi niya. Ang kanyang tinig ay biglang nagbago. May halong pag-aalala. Nakikita mo ba si Datu Hadro doon? Sumunod si Anton sa aking tinitingnan. Oo,
Ano ang nangyayari? Hindi ko alam, sabi ko. Pero tila may binabalak siya. Hindi ko gusto ang pakiramdam na ito. Pagbalik namin sa aming kubo, nakita namin ang maliit na mesa na may nakahandang pagkain, mga prutas na hindi ko pa nakikita, at isang kakaibang uri ng bulaklak na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ano ito? Tanong ni Anton, tila naguguluhan. Isang tradisyon, sabi ko. Sinusubukang ngitian siya. Kapag may malaking pagsubok na darating, nag-aalay kami ng mga biyaya sa mga espiritu at nagbibigay din kami ng mga simbolo ng pagkakaisa. Ngunit habang papalapit kami sa mesa, napansin ko ang isang bagay na nakapatong sa gitna. Isang maliit na kahon, gawa sa kahoy na may mga kakaibang ukit. At sa ibabaw nito, isang maliit na piraso ng pergamino. Binuksan ko ang pergamino. Nakasulat doon, sa wikang hindi ko mawari ngunit pamilyar sa aking pandama, ang mga salitang nagpatigil sa aking paghinga. Ito'y tila isang sinaunang kasunduan, isang panata. Ano yon, Hala? Tanong ni Anton. Nakikita niya ang pagbabago sa aking mukha. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pag-aalala. Ito ang kasunduan, ang panata na ipapataw ni Datu Hadro sa'yo. Tumingin kami sa isa't isa. Ang hindi masusukat na distansya sa pagitan ng aming mga mundo ay tila biglang lumiit. Ngunit ang mga hamon na darating ay tila mas lumaki pa. Ano ang nakasulat dyan? Tanong ni Anton. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ito ang pagsubok? Sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Ang pagsubok na kailangan mong harapin. Ang pagsubok na magpapatunay kung karapat-dapat ka nga ba sa akin at sa aming tribo. Ito ang pagsubok ng apoy at tubig. Ang mga salita ni Hala ay tumatak sa aking isipan. Pagsubok ng apoy at tubig. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niyon, ngunit ang bigat ng kanyang tinig at ang tensyon sa hangin ay nagpahiwatig na ito'y hindi ordinaryong hamon. Bumalik kami sa kubo. Ang mga salita ng pagmamahalan namin kanina'y tila napalitan ng pangamba. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng bukang liwayway, tinipon ni Datu Hadro ang buong tribo sa harap ng pinakamalaking puno sa gitna ng nayon. Ang mga mandirigma ay nakatayo sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Si Hala ay nasa aking tabi. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit nakikita ko rin ang determinasyon sa kanyang mga mata. Lumapit si Datu Hadro sa akin. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit may bakas ng pag-aalala na hindi ko maipaliwanag. Anton Reyes, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malakas at umaalingaw-ngaw. Ikaw ang napili ni Hala. Ngunit ang pagpili na yon ay nangangailangan ng pagpapatunay. Ang iyong puso, ang iyong lakas, at ang iyong katapatan ay susubukin ngayon. Itinuro niya ang dalawang direksyon. Sa kaliwa, isang mabangis na talon ang bumabagsak mula sa matayog na bundok. Ang tubig ay bumubulwak na parang nagngangalit na halimaw. Sa kanan naman, isang maliit na bukana ng kuweba ang naroon. Ang hangin na nagmumula dito ay tila may dalang init na parang malapit na itong magliyab. Sa iyong kaliwa, patuloy ni Datu Hadro, ay ang talon ng mga luha. Ang tubig doon ay kumakatawan sa mga pagsubok ng kaluluwa. Kailangan mong pasukin ito, manatili sa loob ng 3 sandali, at kunin ang bato ng katotohanan na naroon sa ilalim ng agos. Ito'y magpapakita ng iyong katapatan at ng iyong kakayahang harapin ang anumang kasinungalingan. Sa iyong kanan, ang yungib ng mga pangarap. Ang init doon ay hindi galing sa apoy, kundi sa mga mapanuksong bisyon ng iyong nakaraan at hinaharap. Kailangan mong pasukin ito, manatili sa loob ng 3 sandali, at kunin ang binhi ng pag-asa na naroon
sa pinakamalalim na bahagi. Ito'y magpapakita ng iyong kakayahang maniwala sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Tumingin si Datuhadro sa akin. Pumili ka, Anton Reyes. Ang iyong pagpili ang magpapakita kung karapat-dapat ka ba para kay Hala at para sa aming tribo. Nagkatinginan kami ni Hala. Nakita ko ang kanyang pag-aalala, ngunit pati na rin ang kanyang pagtitiwala. Bumuntong hininga ako. Ito na ang pagkakataon ko. Hindi lang para patunayan ang aking sarili kay Hala at sa tribo, kundi para rin sa aking sarili. Kailangan kong malaman kung sino ako at kung ano ang aking pinaniniwalaan. Bumaling ako kay Datuhadro. Pipiliin ko ang pagsubok. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. At hindi ko hahayaang mabigo ko kayo. Napansin kong bahagyang kumalma ang ekspresyon ni Datuhadro. Tila may pahiwatig ng paggalang na lumitaw sa kanyang mga mata. Naglakad ako patungo sa talon ng mga luha. Ramdam ko ang lamig ng tubig na papalapit, ang lakas ng agos. Pinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim. Naalala ko ang mga salita ni Hala, ang kanyang pagtitiwala. Naalala ko ang sakit na dulot ng mga kasinungalingan ni John. Pumasok ako sa tubig. Napakalamig nito, halos hindi ako makahinga. Bumagsak ang tubig sa aking mukha, tila mga luha ng nakaraan. Sinubukan kong lumaban sa agos, hinahanap ang ilalim. Ang 3 sandali na yon ay tila walang katapusan. Sa bawat segundo, naririnig ko ang mga bulong ng pagdududa, ng takot. Ngunit sa bawat bulong, mas lalo kong inaalala ang yakap ni Hala, ang kanyang mga salita ng pagmamahal. Naramdaman ko ang pagtama ng aking paa sa isang bagay na matigas at makinis sa ilalim ng tubig. Bumaba ako. Hinanap ito sa kabila ng malakas na agos. Ito na. Hinawakan ko ito. Isang bato, malamig at makinis. Ang bato ng katotohanan. Mabilis akong umahon, naghahabol ng hininga, hawak ang bato. Nang makalabas ako, nakita ko si Hala na tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Nakangiti rin si Datuhadro, ngunit may bakas pa rin ng pag-aalala. Magaling, Anton Reyes, sabi ni Datuhadro. Ngayon, ang iyong pagpili ay nagpakita ng tapang, ngunit ang tunay na pagsubok ay nasa harap pa. Napatingin ako sa yunggib ng mga pangarap. Ang init na nagmumula dito ay tila nangingibabaw sa lamig ng talon. Ito ang susunod kong haharapin. Hindi ko alam kung ano ang mga bisyo na naghihintay sa akin doon. Ngunit alam kong kailangan kong malampasan yon, hindi lang para kay Hala, kundi para sa aking sarili. Ang init mula sa yunggib ng mga pangarap ay tila bumabalot sa akin habang papalapit ako. Hindi ito ordinaryong init. Ito'y init na gumagapang sa balat, pumapasok sa isipan, nagpaparamdam ng mga bagay na matagal ko nang itinago o kinatakutan. Ang mga mandirigma ay huminto sa paglalakad, tila ba nakikiramdam sa kung anong kapangyarihan ang naroon sa loob. Si Hala ay nasa aking tabi. Ang kanyang kamay ay hindi bumibitaw sa akin. Anton, mag-ingat ka, bulong niya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga alaala. Pumasok ako sa yunggib. Sa unang sandali, dilim lamang ang aking nakita. Ngunit pagkatapos, tila nagbukas ang isang malaking bintana sa aking isipan. Nakita ko ang aking opisina, ang mga papeles na nagkalat sa mesa, ang mga litrato ni John na nakangiti sa akin mula sa mga frame. Naririnig ko ang kanyang tinig. Nag-aanyaya sa akin na bumalik. Nag-aalala tungkol sa mga panganib na hindi niya ipinaliwanag. Kasabay nito, nakita ko ang mga imahe ng mga lalaking sumugod kagabi, ang kanilang kakaibang marka. Nakita ko rin si Datuhadro, hindi bilang isang pinuno, ngunit bilang isang taong nagdarasal, tila ba may malaking pasanin siyang dinadala. Halika na, Anton. Tila bulong ng tinig ni Joan sa aking tainga. Umalis na tayo dito. Iwanan na natin itong lahat.
Ngunit sa kabilang banda, naririnig ko ang tinig ni Hala, mahinahon ngunit matatag. Ang katotohanan, Anton. Nandito ang katotohanan. Nagdilim ang paningin ko saglit. Nang muling nagliwanag, hindi na ang mga imahe ng nakaraan ang naroon. Nasa harap ko na ang pinakamalalim na bahagi ng Yunggib. Sa gitna nito, sa isang maliit na pedestal, ay isang maliit na buto na tila nagniningning sa sarili nitong liwanag. Ang binhi ng pag-asa. Ngunit bago ko ito maabot, isang tinig ang narinig ko. Malakas at puno ng awtoridad. Hindi ito galing kay John, hindi rin kay Hala. Galing ito sa aking sariling isipan, ngunit tila may ibang pinagmulan. Anton Reyes, sabi ng tinig, hindi ka kabilang dito. Ang iyong mundo ay hindi ang mundong ito. Ang mga tao sa labas ang naghihintay sa iyo. Ang mga taong yon na may tatak, sila ang tunay mong kauri. Napalingon ako. Tila may isang anino na humuhubog sa aking paningin. Isang anino na may dalang kapangyarihan. Sila? Tanong ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Sino sila? Sila ang mga nagbabantay sa mga lihim ng mundo. Sagot ng tinig. Ang mga lihim na mas matanda pa sa inyong dalawang mundo. Ang iyong pagdating dito ay hindi aksidente. Ang iyong pag-ibig kay Hala ay isang balakid sa mas malaking plano. Nagdilim ang aking paningin muli. Nang muling lumiwanag, nasa labas na ako ng Yunggib, hawak ang binhi ng pag-asa. Napapaligiran ako ng mga tao ng tribo at si Datu Hadro ay nasa aking harapan. Nagtagumpay ka, sabi ni Datu Hadro. Ang kanyang tinig ay hindi na kasing tindi ng dati. Ngunit ang iyong pagsubok ay hindi pa tapos. Lumapit siya kay Hala. Prinsesa, sabi niya, yumuko. Ang iyong pag-ibig ay nagdala sa kanya dito, ngunit ang mga salita ng iyong ninuno ay hindi dapat baliwalain. Tumingin si Hala kay Datu Hadro, pagkatapos ay sa akin. Ano ang ibig niyang sabihin, Anton? Bago ako makasagot, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa gilid. Si Joan. Nakatayo siya roon, kasama ang isang grupo ng mga armadong lalaki na may dalang mga kakaibang baril. Ang lalaking nakilala ko kahapon, ang tila asawa ni John, ay nasa tabi niya. Anton, sigaw ni John. Ang kanyang tinig ay puno ng pilit na pag-aalala. Nandito na ako, para iligtas ka. Tara na, umalis na tayo dito. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nagpapakita ng pag-aalala. May kung anong kalkulasyon sa likod ng kanyang tingin. At ang mga lalaki sa likod niya, ang kanilang mga balabal. Nakita ko ang marka na pamilyar sa akin mula sa Yunggib. Joan, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Anong ginagawa mo dito? At sino ang mga kasama mo? Sila ang aking mga kasama, Anton, sabi ni John. Ang kanyang nangiti ay tila nawala. Sila ang magdadala sa atin pabalik. Ang iyong mana, kailangan na nating asikasuhin iyon. Hindi mo kailangang manatili sa lugar na ito. Dito na nabuksan ang lahat. Ang mga kasinungalingan ni John, ang mga plano ng kanyang asawa, ang mga lalaking may tatak na tila mula sa isang lihim na organisasyon at ang mga salita ng mahiwagang tinig sa Yunggib. Hindi ako sasama sa iyo, Joan, sabi ko. Lumapit ako kay Hala at hinawakan ang kanyang kamay. Ang aking mundo ay wala na doon. Nandito ang aking puso. Nagdilim ang mukha ni Joan. Anton, huwag kang maging tanga. Ang mga ito, tinuro niya ang tribo, ay mga barbaro, hindi ka kabilang dito. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sabi ko, tumingin ako kay Datu Hadro. Datu, ang mga taong ito, sila ang naghahanap sa akin at sila ang posibleng naglagay sa akin sa panganib noon. Nagulat si Datu Hadro, ngunit tila may naunawaan siya. Tumayo siya ng tuwid.
Kung gayon, Anton Reyes, ipakita mo sa amin kung saan naroon ang iyong katapatan. Napatingin ako kay Hela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Hindi na ako ang dating CEO na nagmamalasakit lang sa pera at posisyon. Hala, sabi ko, tumingin sa kanya. Mahal kita at hindi ko hahayaang mapahamak ka o ang iyong tribo. Tumalikod ako kay Joan at sa kanyang mga kasama. Humakbang ako papalapit kay Datu Hadro at sa mga mandirigma. Hinawakan ko ang binhi ng pag-asa sa aking bulsa. Ang pagsubok na ito ay hindi pa tapos. Ang tensyon ay halos hindi na makayanan. Nasa pagitan kami ng dalawang mundo. Ang tribo ni Hala na handang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang grupo ni John na may dalang mga sandatang hindi pa namin nakikita ang katumbas. Ang aking pagpili ay malinaw. Nandito ang aking puso. Narito ang aking katapatan. John, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Tila ba may bagong lakas na dumadaloy sa akin. Nagtapos na ang lahat ng ito. Ang mga papeles, ang mana. Hindi na yun mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang kapayapaan, ang pagmamahal. Tumingin si John sa akin, pagkatapos ay kay Hala na nasa aking tabi. Nakita ko ang pagkadismaya at galit sa kanyang mga mata. Ang lalaking kasama niya, ang tila asawa ni John, ay bumulong sa kanya, ngunit hindi ko na narinig ang kanilang pinag-uusapan. Ang mahalaga ay ang reaksyon ni Datu Hadro. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang dating pagdududa ay napalitan ng pagkilala. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa binhi ng pag-asa na nasa aking palad. Ang iyong pagsubok ay natapos na, Anton Reyes, sabi niya. Ang kanyang tinig ay may halong paggalang. Napatunayan mo ang iyong katapatan. Napatunayan mo ang iyong pagmamahal. Lumapit si Datu Hadro kay John at sa kanyang mga kasama. Ang inyong mga sandata at ang inyong mga plano ay walang lugar dito. Sabi niya, ang kanyang tinig ay nagbabala. Umalis kayo sa aming lupain at huwag na kayong magtangkang bumalik. Nagbanta pa si John, ngunit ang kanyang mga kasama na tila napagtanto na hindi sila ang mananalo laban sa determinasyon ng tribo at sa hindi malamang kapangyarihan na dala ng binhi ng pag-asa ay nagsimulang umatras nang makita niyang wala na siyang magagawa kasama ang kanyang asawa. Dali-dali silang sumakay sa kanilang mga sasakyan at umalis. Nag-iwan ng alikabok at pagkalito. Nang mawala na sila, isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang pumailan lang sa buong tribo. Nagpalitan kami ni Hala ng tingin, may ngiti sa aming mga labi. Isang ngiti na puno ng pasasalamat at pag-ibig. Nagtagumpay ka. Bulong niya. Niyakap ako ng mahigpit. Nagtagumpay tayo. Sagot ko. Niyakap din siya. Magkasama tayo. Sa mga sumunod na araw, ang buhay sa tribo ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit may kakaibang pagbabago. Ang pagdating ni Joan at ng kanyang mga kasama at ang aking pagpili na manatili ay nagbukas ng mga mata ng marami. Ang mga dating pagdududa kay Anton ay napalitan ng pagtanggap. Nagkaroon ng isang maliit na seremonya. Hindi ito kasing bongga ng mga kasal sa syudad, ngunit ito'y puno ng kahulugan. Sa harap ni Datu Hadro at ng buong tribo, ipinahayag namin ang aming pagmamahalan. Ang binhi ng pag-asa ay itinanim namin malapit sa batis, bilang simbolo ng aming pagkakaisa at ng bagong simula. Hindi ko kinalimutan ang aking mundo. Nakipag-ugnayan ako sa aking kumpanya sa mga paraan na hindi makakasira sa tribo. Nagpasya akong balansehin ang dalawang mundo. Maaaring hindi na ako ang CEO na dati, ngunit natagpuan ko ang isang bagay na mas mahalaga. Isang layunin, isang pamilya, at isang pag-ibig na hindi kayang sukatin ng anumang yaman. Isang araw, habang naglalakad kami ni Hala sa tabi ng ilog, napansin ko ang kakaibang sigla sa kanyang mga mata.
Ang kanyang mga pisngi ay tila mas namumula at ang kanyang mga kilos ay mas banayad. Hala, tawag ko. Ang aking tinig ay puno ng pagmamahal. May gusto ka bang sabihin sa akin? Naglakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Hinawakan niya ang aking kamay at dahan-dahang inilagay ito sa kanyang tiyan. Mayroon akong naramdaman, isang maliit na paggalaw, isang kakaibang init. Anton, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Magkakaroon tayo ng anak. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Pagkatapos, isang malaking manangiti ang sumilay sa aking mga labi. Lumuhod ako at hinaplos ang kanyang tiyan. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, mga luha ng kaligayahan. Ang maliit na binhi ng pag-asa na aming itinanim ay namumunga na. Ang aming pag-ibig, ang aming pagsasama ng dalawang mundo ay magkakaroon ng bagong buhay. Mahal kita, hala. Bulong ko, hinahalikan ang kanyang noo. Higit pa, sa kahit anong kayamanan sa mundo. Mahal din kita, Anton. Sagot niya, niyakap ako ng mahigpit. Ang ating pag-ibig ang ating bagong simula. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, habang naririnig ang mahinang lagaslas ng tubig, alam kong nagsimula na ang aming bagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-ibig, pagtanggap, at pangako ng walang hanggang kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Anton at Hala. Mahal naming mga mambabasa, sa inyong lahat na nakinig at sumubaybay sa paglalakbay ni na Anton at Hala mula sa kanilang hindi inaasahang pagkikita hanggang sa kanilang pagkakahanap ng tunay na pag-ibig, ang aming taus-pusong pasasalamat. Sa bawat salitang aming isinulat, sa bawat eksenang aming binuo, naramdaman namin ang init ng pag-asa, ang kilig ng pag-iibigan at ang sakit ng mga pagsubok. Naging bahagi kami ng kanilang paglalakbay. Ang pagkalito ni Anton sa pagitan ng dalawang mundo. Ang katatagan ni Hala sa kabila ng panganib. Ang pagtataksil na nagpabago sa lahat. At higit sa lahat, ang pagtuklas nila sa pagmamahal na bumubura sa lahat ng pagkakaiba. Ang pag-ibig, tulad ng ipinakita nila, ay hindi kilala ang hangganan. Ito ay nagmumula sa pag-unawa, sa pagtanggap, at sa katapatan. Mga bagay na nahahanap natin, hindi lamang sa mga inaasahan natin, kundi maging sa mga pinakahindi nating inaasahang pagkakataon, naway ang kanilang kwento ay magsilbing paalala na sa bawat hamon, mayroong pag-asa. Sa bawat sugat may lunas, at sa bawat dalawang magkaibang puso, may posibilidad ng pagkakaisa. Lubos naming inaasahan na ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, ng kasiyahan, at ng isang magandang karanasang pakikinggan. Ang inyong mga tinig, ang inyong mga reaksyon, ang inyong mga salita, ang siyang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin, ang inyong mga paboritong bahagi, o ang anumang mensahe na nais ninyong iparating. Ang inyong mga kwento rin ay mahalaga sa amin. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.